Hello beautiful soul, welcome back to my channel. This is my channel Amel from Japan, Kabayan Libra. This reading is for you. Tingnan natin ang iyong angel number. Maraming salamat muna. July 5 to 11. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher. At sa mga bagong pasok dyan, welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa natabanan po sa inyong mga comments. At sa mga nagpa-personal reading, marami pong salamat. Kung gusto mo na energy mo lang talaga, ang gusto mo makuha natin, ilalagay ko dyan sa screen yung aking FB. Paki-message na lang ako para sa personal reading details. General reading, kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi naman talaga sayo. Mag-ingat kayo kasi may nanggagaya sa akin. Baka ma-scam kayo. Nangyayari or mangyayari pala. Use your own intuition, lawakan nyo yung isipan. Ano man ang gender mo, ano man ang edad mo, wala sa baraha ang kapalaran ng tao. Kayo pa rin ang makapagpapabago nito. Gawin yung guide, yung mga warning, hindi yung negative. Isa warning, i-analyze nyo, i-reverse nyo, gumawa kayo na para hindi maganap o mangyari iyon. Iwasan nyo, okay? Okay, Libra. Okay. Ba't may lungkot? May mga sitwasyon na hindi ka pa totally, hindi mo pa ma-accept na dun sa point na yun. Okay. Andito yung sitwasyon na nagpapakatatag ka o nagpapaka-strong ka sa sarili mo. May mga bagay ka na gusto mong i-pursue, may mga naiisip ka na gusto mong gawin, may mga bagay na gusto mong nang tapusin, i-let go, nagkakaroon ng paghihintay sa iba sa inyo. You try to make it balance any situation into your life. Iba sa inyo, may mga hinihintay kayo or nahandun yung point na may mga baka bagay kayo na plano na gusto niyo na umpisahan, may mga bagay na gusto mo ng clarity, nahandun yung point of gusto mo ng desisyonan, o may mga bagay ka na gusto mo itama o i-correct o actionan sa buhay. May mga bagay ka doon na naiisip, na pinipilit mong intindihin or nagkakaroon ka ng pag-isolate. Actually, nagkakaroon ka ng pag-isolate. Siguro may mga time na you feeling mo hindi ka nila naiintindihan, hindi mo sila naiintindihan, hindi ka nila magulo kasi yan. Siguro acceptance lang tong talaga yung situation, May mga pagsisisi o pinagsisisihan na situation, you feeling lost, may mga disappointment sa iba, or hando yung loneliness and sadness talaga, or nagkakaroon talaga ng pagsisisi sa iba sa inyo. Or pwede din na may mga nadi-disappoint ka o nagkakaroon ka ng feeling disappointment sa mga nakausap mo, sa mga naganap o nangyari, na handito rin yung point na parang may pinanghihinayangan ka o nalulungkot ka sa mga bagay-bagay o sitwasyon mo this time. Yun ang nakikita ko. You feeling alone, you feeling sad, may mga bagay ka na nahata ka na nakaraan, napopokus ka sa in the past situation, may mga worrying, anxiety, depression, burden, o kaya naman is may mga deep wounds talaga. Sa iba rin sa inyo siguro is makabay migraine kayo, o kaya naman yung mga insomnia kayo, ganyan. Talaga may mga pagsisisi, or pwedeng sa iba dito, para nagkakaroon ka ng reminiscing from the past situation. Maganda man yan o pangit, pwedeng nahandoon sa point na yun. Pwede rin na baka night shift kayo, kaya nagne-negative yung energy nyo. Baka kulang ka sa tulog, night shift ka, pagising-gising ka, o kaya naman is maaga ka nagigising, bumawi na lang din kayo. No, yun na nakikita ko. Pwede rin na may mga problema kayo sa pera, finances, family, o kaya naman is sa trabaho mo. There's a hardship situation ako na nakikita na parang pinagdadaanan o pagdadaanan ng iba sa inyo. May pagtalikod ako nakikita, either distance o pagtalikod ito, ikaw or someone who's connected sa'yo. May mga biglaang kaganapan o may mga biglaang mangyayari na hindi mo aakalain. Yun na nakikita ko. Iba dito parang nagkakaroon ng kawalan ng pag-asa in some aspect of life. May mga nababalik-balikan na sitwasyon. Tingnan natin ang iyong angels. We have may complete cycle.
Well, sa'yo to, kasi may nakita na akong ganito eh. Pero lumabas pa rin naman sa'yo. Okay, we have the 1551. Maaaring connected sa yung number na ito, no? And 1919. Also, this is a completion eh. Cycle change to, ha? Okay, hold your vision. The beginning and the completion and the ending to, ha? Manifestation, abundance, money, dream, vision, and prosperity. Focus on the good and maintain your concentration on the outcomes you desire. Mag-focus ka daw doon sa mga ninanais mo, sa desires mo, to fulfill. Siyempre, yun, alam ko naman na yun naman talaga ang lahat ng gusto nyong lahat, di ba? It's time to put your faith and time into your ideas and pursue your goal with all your might. Kailangan kayo mag-pursue, magpatuloy, no? Magpatuloy. You have such a beautiful, courageous, and brave spirit. Si universe at yung mga angels mo is humahanga sa iyo kasi dahil sa tibay at lakas na ng energy mo or sa'yo kasi nagpapakatibay at nagpapakalakas ka. Ganyan. Diba? And syempre, nandun din yung point na you're the one. You're the one eh. No? Kumbaga is hindi ka nila papabayaan. Kumbaga is papunta ka sa isang sitwasyon na mas maganda. Na doon ka sa point na yun. Kasi this is a completion situation. Maaring ito yung manifestation mo na hiniling mo noon. And then this time, i-align ka niya doon. Yun. Energy ni Libra. Trust your intuition ha. Listen to your inner voice. Okay. When it comes sa iyong energy, sa energy mo, ang nakikita ko sa'yo dito, it's more on painful. Hindi ko alam in what way, why, what way, why. Pwede sa trabaho, di ba? Ando yung mga pain situation. Pwede, yes, sa maaaring iba sa inyo, there's a deep one or there's a battle happen into your life. So, nakita ko sa iba sa inyo, andun din yung point na maaaring naglo-low yung energy kasi ng iba. Pwede na doon kayo sa point na hindi nyo alam kakaliwa ba kayo, kakanan ba kayo. May mga shocking situation na pwedeng kaganapan o magaganap, may kakagulat, ikakashock o ikabibigla ka, pwedeng na doon sa point na yon. Or mga expected, unexpected mga bagay na ganun. Andun din yung point of lungkot and disappointment na mararamdaman. Andun din yung iba sa inyo kasi is siguro sa pagod na rin, ano, maaring pagod ka na rin, pagod ka ng lumaban, pagod ka ng gawin ito, gawin yan, pwedeng na doon sa point na yun. Or pwede rin mga pananakit ng buto-buto, kalamnan, kasukasuan, ganyan. O kaya minsan siguro may mga pananakit ng likod, batok, balikat, balakang, mga ganyan. Basta there's a pain situation ako na nakikita sa iba sa inyo. Yun. May mga bagay ka na iniisip o pinag-aaralan o aralin or sinisiyasat o sisiyasatin or maybe baka rin kasi nasa nasa social media o networking situation, 'di ba? Mga ganyan o kaya na doon ka sa point na may mga bagay ka na research ganyan sa iba sa inyo. Ay may nga no, parang nagkakaroon yung iba sa inyo ng parang nagkakaroon ng dissatisfaction tapos feeling stuck ng iba tapos andun yung point of self-questioning. Parang magkakaroon o nagkakaroon ka ng mga self-questioning sa buhay mo. Ganyan. Bakit ganito? Bakit ganyan? Ganyan. Ano naman yan? Sa iba sa inyo, pwedeng iniisip mo, kasi may pagbabago magaganap sa iyo eh. Kasi this is a completion situation. Ibig sabihin, either yung iba sa inyo, isataha kayo ng new path sa buhay nyo, or may mga susubukan kayong sitwasyon, or sa iba sa inyo is meron kayong mga tatapusin, may magtatapos sa buhay nyo, na pwede yung kalungkot nyo, o kaya naman is may pinag-iisipan kayo talaga na trying something, pwedeng ganun ang iba. Parating.
parating po kay Libra. Okay, parating sa iyo. Parating sa iyo is mag-ingat kayo when it comes to a traveling. No, mag-ingat kayo when it comes kung may mga vehicles kayo, sumasakay kayo, ganyan. Mag-pray kayo, ha? Ikaw o someone who's connected sa iyo, pwede may mga accident situation, may mga dugo or may dugo, or pwede rin na may mga pain ka talaga na mararamdaman. Yun mga parating it's more on pain kasi ako nakikita. Parating din sa iyo, sabi dito, may ibibigay daw sa iyo si universe. Hindi ko alam ano, either opportunity, bagong buhay, bagong path, or merong sitwasyon na gigisingin ka ni universe maybe para i-force yung bagay na yon. Pwedeng nato sa point na yon. Yun. Or pwedeng love life, or pwedeng basta this is a new, no? Yan, may ibibigay ito sa iyo si universe. Also, parating sa iyo is maraming opportunity na darating sa iyo. Maraming magbabago, no? Sa iyo, sa nakikita ko sa ito. This also, maraming kang iisipin, may mga fantasizing ka, i-daydream, o may mga wishful thinking ka na gagawin. Sa iba dito, pagbabago talaga to, no? Sa iba, bagong trabaho ba to? Iba dito, mga bagong trabaho, yan, bagong pagkakaperahan, mga bagong opportunity, o kaya naman is maraming opportunity darating sa iba naman. O kaya, halimbawa, may trabaho ka, mayroon ka pang gagawin pang iba, mga ganun. Sa iba naman sa inyo, may mga shifting happen. Kung sa trabaho yan, siguro section 1, section 2, section 3, o kaya paumbaga, patanghali, hanggang magkakaroon ng mga shifting sa iba sa inyo. May mga good news ako nakikita. May makakaramdam ka raw within the 3 days, 3 weeks, or 3 months, or by the next month maybe, or in this week, by the next week maybe. May mga good news or blessing na parating, mga nabanggit ko, blessing, o kaya may mga ikasisiya ka. Sa iba dito, opportunity and idea to eh. Sa iba dito is development. Yan, magkakaroon ng development, may mga abundance, o may mga magkakaroon ng renewal situation sa buhay mo. O may mga bahay ka na i-renew. Yan. And then also, ang nakikita ko na parating sa iyo is may babae, ako nakikita na magkakaroon ka ng connection sa kanya. Pwedeng itong tao na to is siya yung magbibigay sa'yo ng opportunity, o kaya is siya yung tao na magkakaroon ka ng connection related sa trabaho mo o kaya sa isang kaperahan. Kaya baka may mga pag-uusapan kayo related doon sa iba sa inyo. No? Yon ang nakikita kong parating sa iyo. Alam mo, dito talaga yung sitwasyon na merong matatapos. May pagtatapos. May nakita akong namatay. Hindi ko alam kung namatay. Hindi ko alam, sa iba siguro namatay ito. Sa iba is something abandonment happen. Either may inabandonahan ka, may nag-abandon na sa'yo, mga ganyan. Yun ang nakikita ko. Sa iba ha. Tingnan natin. Dapat iwasan. Anak, wag ka dyan, masagasaan ka ng Libra. Dapat iwasan ni Libra. Oy, learn from the past ha. Dapat iwasan ni Libra. Wait. Ito, universe. Taga lang. Universe, tama po ba yung nasa isip ko? Yes. Ano ba yun? Dalawa. Okay, another message. Hindi lang to sa'yo. Bakit sa iba? Bakit hindi kaya dinadirect sa... kasi wala kasi ako yung mga ganyan-ganyan. Merong sitwasyon, mainit eh.
mainit. Mainit siya. Tapos, bato? Anong bato po, universe? Basta mainit tapos bato. Yun ang sinasabi. Hindi ko alam kung dalawa kasi yung sinabi niya kanina. Either this is a lindol or this is a vulkan. Yun ang nakikita ko dito. Lindol or vulkan ang magaganap. Kasi mainit tapos bato, tapos sabi niya dalawa. Ibig sabihin, sabi ko, kasi tinanong ko siya in my intuition, dalawa po ba? Ay, sabi ko kasi, tama po ba yung una ko nasabi? Tapos, yung isa po, oo, yes, dalawa, sabi niya. Mag-ingat na lang kayo, ha? Mag-ingat kayo. May nakita akong ganun. Sana wag naman sa gabi gumaganap, 'di ba? Medyo nakakalungkot 'yon sa iba. Tingnan natin. Awareness ha, sa lahat ha. Okay. Dapat mong iwasan yung maging maiksi yung pasensya mo. Mas habaan mo pa. Alam ko naman mahaba yung pasensya ng mga libre. Pero habaan mo pa. Habaan mo pa. Medyo maging kalma ka lang, ganyan. Medyo, kasi lakasan mo yung loob mo. Iwasan mo na mapanghinaan ka ng loob. Iwasan mo na maka-self-doubt ka. Iwasan mo na hindi ka makapag-focus, hindi ka makapag-control. Iwasan mo yun. Iwasan mo na yung mas stagnant ka. Iwasan mo yung bahala na situation. Pinaka-the best, pinaka-point talaga yon. Yung bahala na. Okay lang, bahala na. Di ba? Iwasan mo yon. Hindi maganda yon. And then, iwasan mo yung mga sitwasyon na hindi ka mag-aksyon, kumilos, o sasabihin mo, atin kumikilos. Hindi yun yung kilos na yun. Yung mag-action ka in a right way, in a nice way, yung tama sa mali, alam mo naman siguro yun, di ba? Iwasan mo yung mga sitwasyon na pwedeng lumala, pwedeng masira, pwedeng lumubuha, o pwedeng panghinaan ang sitwasyon. Pwedeng nahandle sa point na yan, ano? Kung may mga bagay na kailangan i-transform, baguhin, i-movement, isaayos, gawin mo. Kailangan mo kasi this time is you need to revert, you need to reset, o kailangan mo ng transformation this time. Sa nakikita ko sa iba, sa inyo. Kailangan mong mag-focus. Kailangan mong ng lakas ng loob. Kailangan mong ng inner strength, no? Yan, control. Kusang aspeto ng buhay mo yan. Yan. Huwag kang umiwas ka sa mga sitwasyon o bagay o sino man o ano man na pwede kang maakit, maudyok, ganyan yung mga sitwasyon na pwedeng maging toxic sa'yo or mga bagay na pwedeng ikastak o stagnant mo talaga. Iwasan mo yun. O yung hindi maging maganda yung outcome. Love. Tsaka mas damihan mong kumain ng mga gulay o prutas than to meat. Iwasan mo yung mga pwede ika-anxiety mo, ika-prostrate mo. Ayan. Yung mga sitwasyon na mawala ka sa plano mo, iwasan mo yun. Tingnan natin, love. Kapatid, anak, magulang, karelasyon. Tsaka wag pasaway, no? Iwasan yung pagiging pasaway. Ganyan. Tsaka yung mahatakang nakaraan, mga ganun. Magkaroon ng mga pagpapabaya, kung saan aspeto ng buhay mo yan. Love. Alam mo, may nakikita ko na ano, hindi ko alam kung sa iba sa inyo is magpapadoktor ka ba? Yung iba sa inyo is may mga kailangan bang linisin sa ipin nyo, may mga dental clinic, o baka kailangan ng cleaning, o mamagaba yung gilagid mo, o may masisira bang ipin, mga ganyan, o baka kailangan mo na magpa-dental, o someone who's connected sa'yo is baka humingi siya ng tulong sa'yo at kailangan niya magpa-dental, yung mga ganong sitwasyon. Basta there's a doctor situation. Love to, ha.
Siyempre, when it comes sa pasaway, yung mga tao ding pasaway, iwas ka dun. Okay, when it comes sa iyong love, single. Sa mga single, universe, hindi naman nakat eh. Show me, show me, show me, show me. Sa single dyan, meron. Pero may problema to. Kung may kausap mo na to, o kung may kausap ka na, mag-ingat ka. At wag kang pumasok sa third-party relationship or wag kang gumawa ng third-party relationship. Dito sa sitwasyon, kung single ka, either may kausap ka na o may makakausap ka. Diba dito ibang lahi to? May problema. Baka magkakaroon kayo ng problema. Ganyan. Well, ingat ka na lang. Siyempre, kaya ka nga papasok sa isang relasyon para maging masaya, diba? Yun. Okay, kung kayo naman nagkahiwalay nitong tao na to. Kung kayo nagkahiwalay nitong tao na to, yes, kasi dito sa sitwasyon, siguro hindi mo rin inasahan na magaganap ang mangyari to, no? Yun na nakikita ko dito. Naging isa sa inyo masikreto or malihim. Pinaglaban nyo naman yung isa't isa or ikaw sa kanya, yun nga lang, may mga responsibility siguro na kailangan gawin o desisyonan in this connection. Masyado naging burden, stress, struggle yung relationship sa nakita ko dito. Pero handun yung apology na sinasabi eh. May apology ako nakikita kasi ang dito sa sitwasyon, isa sa inyo gustong ng resetting. Gustong magsimulang muli. Yun na nakita ko dito. O gustong simulan muli. Unexpected ito, no? Yung paghiwalay na to, no? O may mga unexpected situation na hindi mo inasahan when it comes to this connection. Pwedeng iba dito, syempre, third party yon sa iba. Sa iba, siguro may mga, kung ano pa mga sitwasyon yan. Iba-iba naman kasi kayo eh. And then also, syempre, pinupuan ako ng anak doon. Kung kayo is may third party relationship or ikaw na may gumagawa, joke. Sana wag naman, di ba? Oo, iba dito meron. Malihim din naman talaga. Tsaka, ramdam mo ba? Parang iba dito, either ramdam mo or magaling lang talaga siya. Kasi dito sa sitwasyon, matalino yung isa at magaling. May strategy to. Choice mo na to, di ba? Kung mapagpatawad ka naman, nasa sayo na yan. Okay, kung wala naman kayong third party relationship, bago lang ba kayo nito? O nagkabalikan kayo? Kung ano man to, bago or nagkabalikan man kayo o matagal na kayo, andun yung alaga, pagmamahal, andun yung connection and partnership. So nakikita ko dito, very responsible naman yung isa sa inyo. Kumbaga, napakahaba din naman ng pasensya ng isa sa inyo. Pwedeng iba sa inyo, may anak kayo, isa o dalawa o tatlo, no? Nandun naman yung happiness na nakikita ko sa inyo. Pero dito kasi sa connection na to, may mga expect the unexpected happen when it comes to this connection. May magaganap. Yun ang sabi. Tingnan natin ang iyong trabaho or money. Libra. Trabaho and money ni Libra, please show me. Okay, when it comes sa iyong trabaho. Sa trabaho mo is pwedeng yung iba sa inyo magkakaroon ng pagbabago sa trabaho nyo. Either magkakaroon ka ng leveling up o kaya naman is magkakaroon ng pagbabago within the next month over the next year sa iba. Pwede na or weeks man yan. Yan, yun nakikita ko sa iyo dito. At ano mangyayari? Mas magiging maganda daw.
yung situation mo. Ganun, ang nakikita ko dito, no? And then also is, sa pera mo, may mga tao daw na makakatulong sa'yo sa trabaho, sa iba sa inyo, trabaho or pera yan, may project kasi ako nakikita. Either maraming darating na project sa iba or your ideas maybe sa iba ito, yun daw yung makakatulong sa iyo. Sa iba naman sa inyo, na ipupursu mo na kailangan mo ipursu or may darating. Sa iba, may mga tao daw na makakatulong sa iyo para mas mag-success ka sa iyong trabaho or kaperahan. May tao or mga tao. Yan. Sa iba may mga partnership, dealing, um, collaboration, o kaya is may mga pag-aaralan ka, pwedeng nandun sa point na yun, may mga creative ka na gagawin, yan. May mga pagbibigay ng effort, ganyan. Sa trabaho, this time, no, na parating. Maybe sa iba sa inyo by the next month or after 2 to 3 months or weeks man yan, maybe sa iba. Kung weeks yun, next month na yun, di ba? Yun na nakikita ko. Or weeks sa iba. Yun. May mga collaboration kasi ako nakikita sa iyo. May mga, actually, may recognition pa nga eh. Yun. Sa iba sa inyo, either there's a 1 to 2 or 3 project na darating sa iyo. Yan. O kaya ideas ito or opportunities. Yun. Sa iba, may tao daw na makikipag-usap sa iyo eh. Related ang trabaho or pera. May makikipag-usap sa iyo. Pwedeng anak mo, if ever na meron ka, pwedeng ikaw ito sa kanya, karelasyon, kamag-anak, kasamahan sa trabaho. May mga pag-uusapan daw kayo na magkoconnect ang trabaho or pera. Yun. Sa iba naman sa inyo, may paggastos. Yan. Either may lalabas talaga na, well, lalabas sa pera, natural na yun eh, no? Pero yung iba sa inyo, either may bibiling ka, o may pagbili. Ganyan. Yun na nakita ko dito. Pero nakikita ko dito, nagkakaroon ka na papaplano, oh. Yan, may mga plan. Siguro may mga plano ka na gusto mong gawin, no? Yung pala, ate, planong bilhin. Naku, hinay-hinay lang, no? Kaya nga dito, hold your vision. Hinay-hinay lang din, okay? Para mas maging masagana. Pero ang nakikita ko sa'yo dito, mag-growth to. Maghintay ka lang, habaan mo lang yung pasensya mo. Siguro within, sa mga nabanggit ko kanina, mag-growth siya. Yun. Arigato namaste. God bless.